So So what's up guys, it's me Macmoto Vlog, and for today I magsasagot lang ako ng mga comment natin dito ha. Open natin. Marami kasing mga nagtatanong about Samurai 155. Una, yung tanong ni Chester Caspe, yan, 5 minutes ago. Ang sabi niya ay ilang months bago mo nakuha ORCR mo, boss? So kung ikaw po ay matyaga, kamukha dun sa akin na matyaga akong nangulit sa kasa, yan, 3 weeks ko lang po nakuha may 3 weeks ko pa lang po nakukuha yung motor. Nasa akin na rin po yung ORCR nya. Yun naman kay Saitama One Punch Man 4435. Boss, bala ko kumuha ng installment Samurai 155, seafarer ako. Nitong January ako umuwi, wala akong latest payslip, proof of income, di ba ako ma-approve? Salamat. So yan, ma-approve ka po, and I hope nakakuha ka na kasi matagal na pala to, 11 days na, no? Yan, ma-approve ka po since yung nature po ng trabaho ninyo ay seafarer. Tapos ito naman kay Jerry Ondenero 4189. Okay din po ba yan gaya ng ibang brand na branded? Plan ko po kasi kumuha ng ganyan. So para sa akin okay naman siya, wala naman akong issue sa kanya. Okay naman ako dun sa performance na ipinapakita niya sa akin. Kasi ang totoo, kinuha ko tong Samurai 155 is para lang po meron akong service papasok at pauwi, para hindi po ako nagko-commute kasi ang hirap po kasi talaga mag-commute, ano. And nasa sa inyo pa rin po yung decision yan kung gusto nyo pong kumuha ng ganyan. Kasi isipin nyo po, sa halaga nya na 88,900, meron na po kayo 150cc na motor, naka EFI, naka liquid cooled, naka combi brake, naka disc brake harap at saka yung likod, naka digital instrument panel, ano pa ba? 'Di ba? Yun pa lang, doon pa lang sa, tapos may kill switch yung side stand niya. Doon pa lang po yung 88,900 nyo is sulit na po. Ang ganda pa ng forma, lalo pa po ngayon meron na po ngayong new version nitong Samurai. Kaya nasa sa inyo pa rin po yan kung gusto nyo po talaga, and yun po yung decision nyo. Well, welcome to the club, diba ba? Boss, saan nakakabili ng rubber matting? Well, sa Shopee ko lang po binili yung rubber matting ko, ano. Teka, tingnan natin kung saan nga ba sa Shopee. Shopee. Yan, doon na rin po kayo umorder. Maganda naman, okay naman po siya. Maganda siyang ano. Saka mabilis lang din po yung delivery niya. Yan, kay Bicol Express Moto Accessories. Yan, sa kanya ko po binili itong rubber matting. Yan, pakita natin sa ano. Uy, ba't ang tagal mo? Yan, ayan po. Kita po ba? Ay, blurred. Yan, sa kanya ko po kinuha yung rubber matting. Boss, nagtry ka na anong kasyang pampalit, panlagay, grab bar? Hindi pa po ako nag-ano ng grab bar, hindi pa po ako naglalagay ng box kasi ang gusto ko po kasing ilagay sa motor ay yung HRB box. Kasi alam naman po natin kapag yung mga ganito yung unit natin, ano, hindi po ako ano sa bakal niya eh. Walang halong pamaplastic to o pang ano ng brand hindi ako tiwala sa bakal niya sa likod kasi dati na rin po akong merong motor na Moto Posh. Yan, naglagay po ako ng ano sa likod, ng box sa likod.
and siguro 6 months ko lang nagamit, bumigay yung bakal niya. So hindi siya ganun kaganda para sa akin, kaya simula nun ang ginagamit ko na po ay HRB box, kasi mas okay po yun, hindi po sinasalo ng buong likod nyo yung bigat ng dala nyo, kundi yung pinaka bracket nya. Rica Lozano, yun no, Samurai user from Naga City, Kamsur, Bicol. Yan, maraming salamat sa iyo. Tapos ito yung kumpare ko, si Service Moto, dati Bismoto vlog to yan, hintayin ko lang po yung kung kailan yung free schedule niya, and bala ko po mag-collab kaming dalawa. Yan, para makilala niyo rin po yung aking kaibigan at kumpare, ano. Yan. Lods, medyo na-bother lang ako since nasa footboard yung battery niya. May nakalagay kaya na parang pang cover yung battery tulad ng sa Click. Gawa ka naman ng video para mabuksan ito. Okay, yung pong battery niya, oo, nasa footboard, and sad to say wala po siyang takip. Pero ang maganda po doon, hindi po siya kagaya ng mga sabihin na natin Honda Click, no? Hindi po siya kagaya ng brand na yon, kasi yung pong mga fuse niya, ang pagkakaalam ko, kasi may nakikita rin po ako sa Facebook na nagbubukas po ng Samurai 155, yung pong fuse niya ay nakalagay sa harapan bahagi ng ating motor, sa harapan ng flarings po natin. Doon po nakalagay, pati yung ECU niya, doon din po nakalagay. So syempre kung nasaan yung ECU, doon din malapit, syempre kailangan nakalagay yung mga fuse niya. So yun po, kaya wag po kayong mabahala kung makakalusong kayo sa baka, kasi kinakarwash nyo nga po yung motor, di ba? Hindi naman siya napapano. So ganun lang yun. And fuel consumption, sabi ni Charlie Garcia, fuel consumption, may ginawa po akong video para diyan. At para sa akin, hindi ko nga po tinitingnan ang fuel consumption ng motor. Panoorin nyo na lang po. Alam ko ang umabot yung fuel consumption ko dyan is 41 km per liter tubig, kung di ako nagkakamali, ano. So yun lang po. Pwede po kaya ito i-apply sa Joy? Okay, pwede po, kasi 2024 po model itong ating mga unit. So pasok po siya sa modeling, ano ba yun, hinahanap ng mga courier services, mga joyrides. Yan, pasok po siya. Boss, nabigay na yan. Yung nakaraang video ko po ay may topic po tayo doon about sa plaka ng ating motor, ano. Yan, sa mga bago pa lang po nagmumotor o sa mga hindi pa rin alam yung mga patakaran ng LTO, ano, kahit na po, ipapakita ko rin sa inyo yung ORCR ko. Yan, kasi dito po sa aking ORCR ay may nakalagay na po na plate number. Yan, may nakalagay na po sa kanyang plate number. Pero hindi ko po siya inilalagay, or hindi po ako nagpapagawa niyan sa mga pagawaan. Bagkos, ang inilagay ko po sa aking motor ay yung aking MB file number. Bakit? Kasi hanggat ang plaka po, kasi hindi tayo pwede magpagawa nito, kasi pwede po tayong mag-violate, ano, bawal po yun. Kaya kung kayo po ay bago pa lang at meron na po kayong ORCR, nakita nyo na po doon yung plate number nyo, huwag nyo po ipapagawa yun, ano, sabihin nyo na lang po doon sa gumagawa. Kung hindi rin alam, papagawa kayo na ang MB file number. Hindi po kayo pwede magpagawa nun hanggat hindi sa inyo ini-issue ng LTO. Ngayon, kung gusto nyo po talaga na magkaroon kayo ng plaka, pupunta po kayo sa LTO at hihingi po kayo sa kanila ng authorization na magpapagawa kayo ng sarili nyong plate number, at i-indicate nyo po doon yung mismong plate number ng inyong motor, hindi MB file number. Yan, pag na-approve po kayo ng LTO, edi all goods, hindi po ba? Pero hanggat hindi,
At syempre, hassle din yun. Pipila pa kayo doon. Pagawa na lang po kayo ng MB file number, o kaya may libre naman pong plate yung ano natin, yung samurai natin. Pag kinuha natin, ipasulat nyo na lang po sa sulat babae yung MB file number para magandang tingnan. Huwag po babaeng manok, babae talaga. Yan. So, yun lang po for today's video. Ano, yan. Sa mga iba pang magtatanong, yan, comment lang po kayo sa baba. Ano, marami. Pwede kong sagutin, or siguro yung iba nakakapagbigay din sa akin ng mga info. Yan, nagpapasalamat ako sa inyo. And pakaabangan nyo po yung magiging collab namin ni Service Moto. Yan. Yan yung kumpare kong yan. At yun lang. Iniintay ko lang po yung scheduling niya kung kailan po siya libre. Yan, at yun, kukolab kami. So thank you, dito na lang tong video na to, and maraming salamat muli. Mag-iingat kayo palagi, napakainit ang panahon, ano. This is Mac Moto Vlog, and shala.